Kamusta mga senpai? Ngayon ay full review natin ay patungkol sa chapter 65 na pinamagatang Kinchan. Bali dito ay i-breakdown natin o i-clarify yung mga nangyari kung bakit natalo si Hades sa kamay ni Qin Shi Huang. Nga pala, ang tagal nyo nang nanonood, mag-follow naman kayo sa Facebook page natin. Pin ko na lang yung link sa comment section. Maraming salamat. So bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous chapter. Unti-unti nanghihina na nga si Qin Shi Huang sa pinsalang natamo niya. Then according pa sa mga representative ng mga mortal ay malabo na daw itong manalo pa. Pero this time ay sumugal ang hari ng mga tao sa uli niyang gagawing pag-atake. Bali isa itong suicide attack na wala kasiguradad na magtatagumpay. Muli nga siya nagpop ng air bullet para patamaan ito sa mismo sandata ni Hades. At naging matagumpay nga dahil nakaramdam ang hari ng Helem ng pagkawala ng lakas sa kanyang sinagawang pag-atake. Then hindi ito pinalagpas ni Qin Shi Huang at muli siyang umatake. Tinawag niya ang kanyang bagong technique na Chiyu Sword Armor Form. Ang kombinasyon ng Chiwang Yang Cut at ng Heavenly Hand of Defense. So meaning to say, bukod sa offense nito tinataglay ay meron rin itong depensa. Naging matagumpay nga ang technique na ginawa ni Qin Shi Huang. Sa dahilan na nagawa niya masira ang vident at masaksak si Hades sa banda niyang balikat at ang nagsanhi sa kanyang katapusan. Sa chapter nga na ito ay mapapakitang nakatayo si Qin Shi Huang at nagbigay ng simpatya sa kanyang nirespetong katunggali. Nagwakas ang paglalaban at hinirang na nagwagi sa 7th round ng Ragnarok ay walang iba kundi si Qin Shi Huang. Nagbunyi nga ang lahat ng mga mortal na manonood sa pagkapanalo niya. At sa kabilang panig naman sa side ng mga gods ay nagluluksa sila. Sa dahilan ng hindi nila akalain na matatalo si Hades na kinikilala isa sa mga strongest gods ng Olympus sa isang hamak na mortal lamang. Mapapansin nga natin sa panel na ito, ang divine weapon na espada ni Qin Shi na si Albiter ay muling nag-transform sa original na anyo nito. Nawalan nga ng balanse si Albiter kaya sinalo siya ni Qin Shi Huang. Napagtunan ng pansin ng hari ng mga tao ang kanyang sarili dahil nga compare sa kanyang natamong pinsala ay mas matindi pa kay Qin Shi Huang. Tumanggi nga si Qin Shi Huang dito at sinabi niya lang ay okay lang siya. Nagpa siya ang dalawa na lumabas na ng exit ng arena upang sabay na pumunta ng mid-bay para magpagaling. Hindi nga makapaniwala si Albiter na nanalo sila, tila isa daw itong himala. Nag-disagree nga si Qin Shi Huang dito at sinabi simula't una na magtiwala lang daw si Albiter sa kanya. Din hindi nga ito nabigo dahil gumawa talaga ng way si Qin Shi Huang upang ipanalo ang paglalaban even sa pinaka-risky na bagay. Habang naglalakad nga sila ay biglang nawala ng malay si Qin Shi Huang at natumba. Dali-dali nga nilang tinawag ang mga parademics upang i-assist si Albiter at Qin Shi papunta ng midway. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga representative na mga mortal na nag-uusap kung paano ba natalo ni Qin Shi Huang ang hari ng Helem. Ayon pa kay Kojiro na handa daw talaga si Qin Shi Huang na ma-receive ang first Samtras attack ni Hades kaya hindi ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Bali planado na talaga ng hari ng mga tao tapos we all know naman na ang bago niya pinakitang technique na Chiyu Sword Armor Form ay may abilidad rin ng depensa dahil meron ito katangian ng Heavenly Hand of Defense. Alam naman natin yung kapangyarihan ng technique na ito na kaya mag-receive ng damage at ibalik ito sa kanyang kalaban. Bali nag-circulate lang yung force na na-receive ni Qin Shi Huang galing kay Hades at kaya niya mapabalik ito sa kalaban na same damage rin. Pero hindi niya ito masasagawa ng maayos kung hindi niya mapipigilan yung lakas ni Hades. Kung mapapansin nga natin sa chapter 64 sa pagdikit na sandata ni Hades na Vident or Desmos ay nagagawa na nito mabasag yung barrier na nakikreate niya gamit ang espada. Para masolusyonan ito, naisip ng hari ng mga tao na patamaan ng Desmos na sandata ni Hades sa dahilan na naging parte na ito ng kanyang katawan dahil sa dugong na-absorb nito. At magbibigay patunay pa sa panel na ito na makikita natin nagkaroon ng Crux of Ki ang sandata ni Hades sa bandang dulo. Kaya muli siya nagpuff ng air bullet para patamaan at nang mawala ng balanse ang sinagawang atake ni Hades. Nagtanong nga ang isang Valkyrie kung ito ba daw ang naging reason kung bakit mabilis na nawasak ang Desmos weapon ni Hades. Dagdag pa ng Valkyrie na hindi daw ito enough. Even ako rin mga kaibigan na hindi ito yung naging reason para ma-destroy ang powerful weapon ng God of Hand. Dahil ang air bullet na nire-release ni Qin Shi Huang ay kaya lang mapahina yung atake ng kanyang kalaban dahil sa Crux of Ki na kayang i-interrupt ang flow ng energy na nakikita ni Qin Shi Huang kaya napaka-imposible kung madamage rin nito ang mismong pisikal na katawan ng tao o bagay. At ayun na nga mga kaibigan, nagsalita si Okita Soji patungkol dito. Ang nakatalo daw kay Hades ay walang iba kundi ang sarili niyang raw of strength. Bali ang own force na na-create niya sa isinagawa niyang pag-atake ay naging enough para mapagana ni Qin Shi Huang ang Heavenly Hand of Defense sa kanyang sandata at mag-circulate ito pabalik kay Hades na naging sanhi sa pagkawasak ng kanyang Desmos weapon.
Naging malinaw nga sa atin yung pagkapanalo ng hari ng mga tao. Masasabi ko lang ay napakatalino nga ni Bruhel dahil nagawa niyang i-partner si Albiter kay Qin Shi Huang dahil ang teknik ni Qin Shi ay magandang kombinasyon sa abilidad ni Albiter, mapadepensa man o opensiba. Nasabi na lang nakasama ni Okita Soji na si Qin Shi Huang daw ay may supresa palang tinatago na hindi nila inaasahan. Nagtawanan na lang nga ang lahat ng mga representative ng mga mortal sa kadahilan ng inaakala nilang matatalo na si Qin Shi Huang. Base nga sa kanyang natamong pinsala, kahit nga wala na siyang lakas para kumilos, then nakakagulat lang ang ginamit niyang alas para talunin si Hades ay ang sarili nitong atake na Ichor Eos. Kaya nire-recognize talaga nila si Qin Shi Huang na bagay ang titulo bilang isang hari. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga gods na nalulungkot. Sa kadahilan na natalo silang muli ng mga mortal, nagluluksa nga si Adamas sa pagkawala na kanyang nakakatandang kapatid na si Hades at nagalit siya kay Zeus dahil hindi niya nagustuhan ang rules ng paglalaban ng Ragnarok. Mapapansin naman natin si Zeus na malungkot rin dahil nararamdaman niya ang presensya ni Hades na humihingi ng kapatawaran sa kanyang hindi pagtupad sa pangako na magbibigay sana ng punto sa mga gods at para sa pagigante sa kanilang namayapang kapatid na si Poseidon. Inilathalan na nga ng announcer ang score ng paglalaban na 3-4. Lamang ang mga mortal. Hindi nga makapaniwala ang announcer sa kadahilan ng nagawa ng mga mortal manguna sa kompetisyon at magkaroon ng 2 win streak. Dahil sa tulong nga nila Buddha at Qin Shi Huang, masisilayan naman natin si Bruhel at Gold na nakatayo sa isang silid na pagamutan at pinagmamasdan nila si Albiter at Qin Shi Huang na nagpapagaling sa sarili nilang mga chamber. Hindi nga makapaniwala si Gold sa kanilang pagkapanalo. Ayon pa nga sa kanila na 3 panalo na lang ay makakamit na nila ang tagumpay at maliligtas na ang sangkatauhan. Then sa hindi inaasahan nga ay bigla na lang nagpakita si Adamas sa harap ni Gold at Bruhel. Tinanong nga ni Adamas kung saan nga ba daw ang silid na nagpapagaling sila Qin Shi Huang at Albiter. Tumanggi nga si Bruhel na sagutin ang katanungan ni Adamas dahil alam niya na masama ang binabalak ni Adamas. Sa sobrang galit nga ni Adamas ay aaktuhin niya talaga susuntukin si Bruhel para tapusin ito. Nang bigla naputol ang kanyang kaliwang kamay bago tumama kay Bruhel. Nagulat nga si Adamas dito at ayun na nga mga kaibigan. Ang hinihintay ng lahat, biglang umeksena si Beelzebub ang Lord of Lies at iniligtas si Bruhel sa atake ni Adamas. Winika nga ni Beelzebub na umalis daw si Adamas sa kanyang dadaanan. Dagdag pa ng Lord of Lies na kung pinatay daw ni Adamas si Bruhel ay matatapos agad ang paligsahan ng Ragnarok. Mapapansin nga natin na nagkaroon ng tensyon sa 2 gods na ito. Ayon pa kay Beelzebub na wag daw tatangkain na mangialam si Adamas sa kanyang kaligayahan. Bali dito natin napagtanto mga kaibigan na ang reason kung bakit gusto sumali ng Lord of Lies na si Beelzebub ay para magkaroon ng enjoyment. Dahil lingid sa ating kalaman ay matagal na siyang gumagawa ng mga halimaw para kalabanin siya o masatisfy pero lahat ng ito ay nabibigo. Winika nga ni Beelzebub na itigil ni Adamas ang kanyang ginagawa dahil sinisira niya lang daw ang dignity ng mga gods na lumaban ng patas na same kanila Hades. Hindi nga makaimik si Adamas at galit siyang umalis pero sa paglabas niya ay nag-iwan pa ito ng mga katagang kung matapos ang paligsahan ng Ragnarok ay tatapusin niya daw ang lahat ng mga Valkyrie at ang mga mortal. Nagpasalamat naman si Bruhel kay Beelzebub dahil sa pagligtas nito sa kanya. Then nagbigay babala si Beelzebub na hindi lang daw si Adamas ang gustong ubusin ang buong sangkatauhan kundi pati rin siya. So meaning to say, hindi na mismo yung enjoyment ng paglalaban ang ninanais ng Lord of Lies dahil naging malaking impact talaga sa kanila yung pagkawala ni Hades. Makikita nga natin sa reaksyon ni Bruhel yung pagkatakot sa mga sinabi ni Beelzebub. Sa kabilang banda naman ay masisilayan natin si Buddha na nagpapahinga sa isang malaking puno sa Valhalla. Then bigla na lang may nag-appear na tao na nagngangalang Sakata Kintoki. Isa siyang mortal na nanggaling sa Japan. Then pumunta siya kay Buddha para bigyan ito ng mga candy. Habang nag-uusap nga sila, humingi ng favor si Buddha kay Kintoki kung pwede nga daw imbestigahan niya ang dragon slaying hero na nagngangalang Siegfried. Isa nga daw itong misteryosong tao na kayang yanigin ang buong Ragnarok. Bali based sa reaksyon ni Buddha ay isa itong importanteng tao na malaki ang ugnayan sa mga gods at mortal. Then dagdag ko lang si Siegfried ay kasintahan ni Bruhel. Hindi ko na kayo i-spoil dahil gagawa tayo ng explain video about sa history ng Valkyrie sa Norse mythology para magkaroon kayo ng idea. At ito na nga yung iniintay ng lahat. Papasok na tayo sa 8th round ng Ragnarok which is Beelzebub versus Nikola Tesla. Isa nga itong nakakapanabig na laban dahil ang source of power ni Nikola ay galing sa science kaya match talaga kay Beelzebub na isang source
Sorcerer at doon matatapos ang chapter 65 ng Record of Ragnarok. By the way, can I have a like, follow sa Facebook page natin. Maraming salamat. Stay tuned lang kayo dahil next nating i-upload ang chapter 66 ng Record of Ragnarok. O nga pala, shoutout muna natin ang mga solid viewer natin.